Eto na nga po mga kapatid, kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nakita po natin kung papaano po naganap ang buong mag-araw ngayon sa issue po ng politika. Sumagot na po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naging banat po ni Vice President Sara Duterte sa mga nagdaang araw. Nakita po natin ang pagpapalitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga naging pagbira ni Vice President Sara Duterte sa pamilyang Marcos at kay Martin Romualdez at sa iba pang tao ng ahensya ng gobyerno. Nakita po natin ang mga naging katugunan sa mga naging pahayag po na ni Vice President Sara Duterte na kung may magtatangka sa kanyang buhay na siya ay ipapatay, patayin din po si Lisa Marcos, Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Ito po ay pinalagan po ng iba't ibang grupo at ahensya po ng gobyerno. Si Chis Escudero nagpahayag ang ito daw po ay security threat. Ito daw po ay national problem. Ito daw po ay hindi makakaganda. At nakita po natin na naririnig po natin at nararamdaman po natin na mukha pong kumikilos sila ngayon dahil sunod-sunod po ang atake kay Vice President Sara Duterte ng iba't ibang klaseng panig po ng gobyerno ng Pilipinas. Ang tanong po mga kapatid, ano po ang magiging takbo? Ano po ang magiging aksyon ng gobyerno po dito sa mga nangyayari pong kaguluhan ng ating bansa sa issue po ng politika? Napapabayaan na po natin ang mga totoong problema po na kinaharap po ng bansang Pilipinas. Ang mga tamang problema na kinaharap ng bansang Pilipinas ay wala na pong natutugunan. Ang inaatupag na lang po ng gobyerno ngayon ay pagpapalitan po ng kanilang mga sentimiento, puot, sama ng loob at galit, mga kapatid. Ano po ang mangyayari sa mga panahon? Ang pagbabatuhan po ng putik ng magkabilang panig ng Marcos at Duterte ay malaking nagiging problema po nito sa mga kababayang Pilipino natin na naapektuhan po sa nagiging problema po ng politikang panglipunan na pinamumunuan po ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ito po ay hindi na po makatarungan dahil nakikita po natin ang kanilang bangayan, ang kanilang panggigipitan sa kanilang bawat panig. Nakikita po natin kung saan po ang magiging takbo nito. Marahil ito kaya ay magiging mitya ng pagkatanggal ni Vice President Sara Duterte. At alam naman po natin na si Vice President Sara Duterte ay may banat din po sa mga Marcos at ang mga Marcos naman po ay may banat naman din po sa mga Duterte. Ano po ang magiging mitya ng mga ito po? Si Vice President Sara po ba ay papalit o si Vice President Sara po ba ay matatanggal? Or si Bongbong Marcos po ba ay matatanggal? Hindi po natin alam mga kapatid kung ano po ang kaharapin ng bansang Pilipinas sa nangyayari pong political na problema po ng ating bansa. Bawat Pilipino po ay tinututukan po ang nagiging issue po ng nangyayari po sa Pilipinas. Tayo pong mga Pilipino mga kapatid ay tayo po ay magmatsyag. Balansehin po natin kung ano po ba ang nangyayari po sa ating bansa. Kung ito po ba ay issue pa po ng Marcos at Duterte or issue na po ito ng Pilipinas.
sa mga akusasyong naririnig po natin na korupsyon na nangyayari po sa gobyernong Marcos. Ang kaliwat kanang paglustay ng pera ng kaban ng bayan na ipinahayag po ng iba't ibang kakampi man o kalaban sa politika. Ang nakikita po natin dito mga kapatid, mukhang hindi na po makahinga. Hindi na po makahinga sa dami pong kinasasangkutang problema ng bawat magkabilang panig. Sila po ay apektado po dito mga kapatid. Nakikita po natin ang girian po ng bawat partido at ng bawat magkalaban na politikang ito. At nakikita din po natin kung sino po ang may kakampi dito o walang kakampi. Nakikita po natin kung sino po ang liyamado at dehado sa mga ganitong pagkakataon po, dahil alam naman po natin mga kapatid na si Vice President Sara Duterte ay iniwan na po matagal ng panahon na binitawan po si Vice President Sara Duterte ng mga kakampi niya sa politika. Ganon din po si Pangulong Rodrigo Duterte na pagkatapos po bumaba sa pwesto ay itsupera na lang po ng ganon-ganon na lang. At lahat po ng mga kakampi ng mga Duterte ay lumipat na po sa Marcos. Hindi naman po lingid sa kaalaman po ng lahat na ganito naman po ang issue po ng politika sa Pilipinas. Kung sino ang bagong namumuno, doon po lumilipat ang lahat. Ito po ay number one na problema po na kinaharap po ng bansang Pilipinas mga kapatid. Magising po tayo at pakinggan po natin at balansehin ang mga sitwasyon po na kinaharap ng bansang Pilipinas. Tayo pong mga Pilipino ay may karapatan pong makialam, may karapatan pong magsalita, malaya pong magpahayag ng ating mga saloobin at damdamin na kinaharap po ng bansang Pilipinas mga kapatid. Tayo po ay imulat ang ating mga kaisipan, ang ating puso, ang ating diwa at ang ating damdamin. Buksan po natin ang malawak nating pag-iisip at timbangin at balansehin po natin kung ang nangyayari po bang isyong pangpolitika sa ating bansa ay ito po ba ay nakakatulong po ba sa bansang Pilipinas, or ito po ba ay nakapagsasadlak lang po sa mga kapatid nating mahihirap na nasa laylayan ng lipunan mga kapatid. Wala na po ang bansa po tulad po ngayon, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkaroon po ng press conference. Inilahad niya po rito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay siya po ordinaryong mamamayan na lang. Napilit na iminumulat ang kaisipan ng taong bayan. Binubuksan ang kaisipan at minumulat ang taong bayan sa tunay na kaganapan po ng issue sa ating bansa mga kapatid. Nakakalungkot dahil nga sa issue po na nangyayari sa Marcos at Duterte, tuluyan na pong nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak ang mga magkakaalyado, ang mga magkakampi sa politika mga kapatid. Nakita po natin kung paano po pinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan po napupunta ang bilyon-bilyong trilyong pera ng gobyerno na wala naman pong pinatutunguhan. Na nakita naman po natin na wala naman po ang maayos na katugunan ng gobyerno kung saan po ba talaga nagagamit ang perang ito. Ito po ba ay nagagamit pa po ba ng tama ng gobyerno? At binigyan din dito ng Pangulong Rodrigo Duterte na wala naman purong proyekto ang Marcos administration. Nakakalungkot mga kapatid kasi ang labo na po, nalalabuan na po tayo sa mga issue pong pampolitika kahit nga po tayo na nandito po tayo sa ibang panig ng mundo ay apektado po tayo sa isyong pampolitikal ng Pilipinas mga kapatid. Tayo po ay nagmamasid, tayo po ay nakikiramdam, tayo po ay nakikialam, tayo po ay nakikisimpatya sa anumang mga kaganapan na nangyayari sa Pilipinas. Tayo po ay Pilipino na may karapatang pumuna.
may karapatang magsalita, may karapatang bumatikos sa mga kapalpakan at problemang kinaharap po ng isyu ng ating lipunan, mga kapatid. Kaya ikaw, kung ikaw po ay isang OFW, huwag kang manahimik. Huwag kang magsawalang kibo. Huwag kang matakot, kapatid, na bumatikos. Huwag kang matakot na magsalita. Ipahayag mo ang iyong saloobin. Ipahayag mo ang iyong nararamdaman sa mga panahong po na pinagdadaanan ng bansang Pilipinas. Ito po ay hindi na po makukuha sa simpleng dasal lang. Ito po ay nakikita natin na ang lalim na po ng problema ang kinaharap ngayon ng bawat partido po na kinabibilangan na dalawang pinakamatataas at itinitingalang tao sa bansang Pilipinas. Yan po ay si Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte. Kayo po mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa mga nangyayari po ngayong araw sa Pilipinas? Ipahayag niyo po ang inyong mga suwestyon, komento, dismaya, galit at puot sa mga panahong issue po na kinaharap ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po mga kapatid.